Diyos, binigyan mo kami ng pagkakataon, makapagpuri sa iyo, makapagpasalamat sa iyo, makapag-awit, makinig na iyong mga mensahe, at manalangin sa oras na ito, Panginoon. Lord, ang ministry ito'y sa iyo, O Diyos, kaya naman pinagpapala mo at ang bawat isang narito, Panginoon. Lord, muli po, aming itinataas sa iyo ang iyong mga mensahe. Ibaba mo sa amin ang malinaw, mangusap ka sa amin, magpahayag ka sa amin. Ang banal na Espiritu niyo po ang kapangyarihan nito ang aming inaasahan. Ama, salamat Lord, pinagpala mo na ang iyong mga salita at ang bawat isa pong makikinig. At ikaw lamang po ang maitaas at ikaw lamang po Diyos ang maparangalan, maluwalhati sa iyo po mga salita at mensahe. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God, tutulungan po ako ni Ate Pia sa ating pong mensahe. At siya po ang mag-share po ng screen. Ang topic po natin ngayon ay the danger of having the spirit of familiarity. Ayan. Ulitin ko po, the danger of having the spirit of familiarity. Ayan, so hindi ko po alam kung first time po ninyo itong maririnig ang topic na ito tungkol po sa delikadong kalagayan natin kapag meron tayong familiar spirit. Ano po? So, tingnan po natin ang mensahe ng Panginoon dito po sa kwento tungkol po kay Saul, ano po, sa 1 Samuel verse 28, 6 to verse 8. So sabi po diyan sa nakikita niyo po sa screen, Saul prayed to God, but God did not answer, neither by dream, nor by sign, nor by prophet. So Saul ordered his officials, find me someone who can call up spirits, so I may go and seek counsel from those spirits. His servant said, there's a witch at Endor. Saul disguised himself by putting on different clothes, then taking 2 men with him. He went under the cover of night of the woman and said, I want you to consult a ghost for me. Call up the person I name. Sundan po natin sa dito po sa sa ASND kung wala meron si Ate Pia. Nagtanong siya sa Panginoon kung ano ang nararapat niyang gawin. Pero hindi siya sinagot ng Panginoon kahit sa pamamagitan ng panaginip o sa mga propeta o kahit sa anumang paraan. Pagkatapos, sinabi ni Saul sa kanyang alipin, ihanap mo ako ng babaeng espiritista na maaari kong pagtanungan. Sumagot ang kanyang alipin, mayroon po sa Endor. Kaya nagpanggap si Saul sa pamamagitan ng pagsusot ng ordinaryong damit sa halip na magara niyang damit. Kinagabihan, pinuntahan niya ang babae kasama ang dalawa niyang tauhan. Pagdating nila, sinabi na Saul sa babae, gusto kong makipag-usap sa kaluluwa ng isang tao. Sundan po natin ang 2 Kings chapter 23 verse 24. Josiah scrubbed the place clean and thrust spirit mediums, sorcerers, domestic gods, and carved figures, or the vast accumulation of foul and obscene relics and images on display wherever you look in Judah and Jerusalem. Josiah did this in obedience to the words of God's revelation written in the book that Hilkiah the priest found in the temple of God. Sige po, sa Tagalog, tingnan po natin. Pinalayas din ni Hosea sa Jerusalem at sa buong Juda ang mga espiritista na nakikipag-usap sa mga kaluluwa ng patay. Ang mga Diyos ng mga tahanan, ang iba pang mga Diyos-Diyosan at ang lahat ng kasuklam-suklam na sinasamba ng mga tao
Ginawa ito ni Hosea para tuparin ang mga utos na nakasulat sa aklat na nakita ng Parisel kaya sa templo ng Panginoon. Praise God. So, alam po natin itong istoryang ito na si Saul ay meron po siyang tinatawag po na familiarity sa ating Panginoon. Na nung hindi siya kinakausap ni Lord, kahit sa dream, kahit through the prophet, hindi na siya nag-alala. Hindi po siya nalungkot. Sa halip ang ginawa niya, ay pumunta po siya doon sa mga espiritista. So parang wala lang kay Saul. Wala lang sa kanya kung di niya nakausap si Lord, di niya narinig si Lord. Parang wala lang sa kanya yun. Hindi siya apektado. So sa ating topic po na spirit of familiarity, the danger of spirit of familiarity. Sabi po, one of the most dangerous spirit na ngayon ay nasa loob na po ng church na mamaya atipiyan mo, which is being unnoticed. Hindi nahahalata ng marami sa atin ngayon na mayroon ng ganyan sa loob ng church. Pakinggan niyo pong mabuti. Baka ito po ay nasa atin, baka ito ay nasa iyo, o nasa kasamahan po natin sa bahay, o nasa kasamahan po natin sa church o sa ministry. So marami po na hindi nila napapaghalata, napapansin na sila po ay pamilyar na. So, pag sinabi po pamilyar, ibig sabihin, para siya, may kadugtong na sentensyon. Parang ganito. May sumabog na dito sa akin. Hello po, naririnig niyo pa rin ako? Hello? Amen po na, amen. Hello? Oo, may sumabog kasi sa aming poste dito, nag-brown out po, pero palibasa ako po ay nakadita, kaya tuloy lang po ang aking signal. Thanks God. Hallelujah. So, walang anumang distraction in Jesus' name. Amen. So, we are covered by the blood of Jesus. So, kung titignan po natin, pag sinabi pong pamilyar, parang feeling close. Parang tinatawag po na masyado siyang at ease. Parang masyadong pakiramdam niya sa kanyang sarili na okay siya palagi sa kasama niya. O kaya, parang itulad natin sa atin po mga magulang, tingnan po natin yung ating mga anak. Pamilyar sila sa atin. Parang sinasabi natin sa kanila tuwing umaga, o anak, magsipilo na, o anak, maligo na, o anak, magsipag ayos na, papasok na. Hindi na sila tinatalaban ng ating mga palaala pagkaminsan. So, parang tayo din, pamilyar na rin tayo sa kanila, na para bang ang nangyayari is, alam natin na sila ay hindi na rin sumusunod sa atin. Isang basic example lang po yan. So ito po yung reason why, sabi nga po dyan, yung identity po ng familiarity spirit, hindi talaga po namamalayan ng bawat isa. Para po itong isang spirit na hindi mo mahahalata. So tingnan po natin, what is human nature na tinatawag? Para bang tinatawag natin na kasi ganun talaga ang tao eh. Ganun talaga yung mga anak ko, ganun talaga ang ministry, ganun talaga yung mga kasama ko sa church. Parang sanay na rin tayo. Hindi natin namamalayan tayo rin, familiar na rin tayo. So tingnan natin, ano ba itong human nature na tinatawag natin na naturalisa na talaga ng isang tao. Okay, so sabi dito, human nature, paki-plus nga Ate Tia, what is human nature? First of all, pag sinabing human nature, ibig sabihin, this is very common and natural. Ibig sabihin, para siyang normal lang, natural lang. So, para po maunawaan natin ang mas malalim pa,
kung titingnan po natin, para po ba siyang hindi siya yung gusto kong makuha niyo maigi yung tinatawag na familiar spirit po. Tinatakpan lagi doon sa salitang naturalisa o kaya normal yan, tao lang naman. Minsan ganun yung sinasabi natin eh. Halimbawa, paulit-ulit na yung nagagawa natin. Hindi na nakakatuwa, hindi na nakakabilis. O kaya yung mga nasa bahay natin. Parang sinasabi natin, hindi na nakakatuwa Pero anong sinasagot nila sa atin? Normal lang naman, tao lang naman. Kakamali. Pero po, kung titignan po natin, we need to know ourselves. Okay, the greatest pursuit of man is to know himself. I-identify po talaga natin sa ating mga sarili. Baka naman tayo ay nagko-cover up lang, pero nandoon tayo sa tinatawag na familiar spirit. Mamaya lalalim pa po tayo dyan. Ibig sabihin po, unti-unti na tayo po ay nasa-saturate na tinatawag na familiarity. Nagiging biktima na pala tayo ng familiarity. At minsan ito yung isang problema sa atin dahil po nililibel natin yung ating sarili sa ating kasamahan. Sa bahay, ulitin ko, baka sa trabaho, baka sa ministry. So, dahil sa salita or cover up na human nature. So, kung titingnan natin ang John chapter 3, verses 23 to 26. Sabi po sa ASND, nagbabautismo rin si Juan, sabi dito, sa Inon, malapit sa Salim, dahil maraming tubig doon, pumupunta sa kanya mga tao pang mapabautismo. Ngayon, nagkaroon ng pagtatalo ang ilang tagasunod ni Juan at ang isang Hudyo tungkol sa bautismo. Kaya pumunta sila kay Juan at sinabi, Guro, ang kasama niyo sa kabila ng ilog ng Jordan na ipinapakilala niyo sa mga tao ay nababautismo na rin. At nagpupuntahan sa kanya ang halos lahat ng tao. Sa English, the Bible says that Jesus refused to entrust himself or commit himself to the people who believe in him because he know all men. Alam ng Panginoon na masyado ng pamilyar ang mga tao sa ginagawa ni John. At kaya nung ginawa ito ni Jesus, parang normal lang, parang hindi na nagkakaramdam sila ng excitement, wala na po. Okay, so sabi po dito, marami po sa atin ng mga Kristiyano, the most important characteristics of human nature is called familiarity. Yung pong tinatawag natin na tao lang. Yung tinatawag natin na normal naman, siyempre, hindi pa naman tayo perfecto. Kakamali. Alam niyo po ba na pumapasok na pala tayo doon sa tinatawag po natin na familiarity spirit. Sabi po dito, this human nature has the natural tendency to eventually despise, place less value on, and even hate something or someone they once loved. Dati, maganda pa yung closeness. Dati, ang ganda pa nung relasyon ninyo. Pero habang tumatagal, dahil familiar na siya sa'yo, ang nararamdaman niya ngayon, level na kayo. Ang nararamdaman niya ngayon, acquainted na kayo. Close na kayo. So, nagkakaroon na ng familiarity. Unti-unti, nawawala yung respect. Unti-unti, nawawala yung excitement. Unti-unti, kahit po sa ministry, I am speaking about familiarity sa relasyon or sa ministry o sa isang samahan. O kaya pwede naman sa trabaho, pwede rin sa marriage life. Na dati, yung tinatawag natin na excitement part, wala na yun. Kasi familiar na. Dati, may excitement.
Dati gusto mong gawin na manalangin ng 2 hours. Minsan, hindi lang 2 hours, nakakalampas ka pang umabot ka pa ng 3 hours. Then lumilipas sa mga panahon, dahil familiar ka na sa prayer life mo, so wala na yung excitement. Hindi na rin nga yung iba naiiyak. Yung iba hindi na rin mahalaga kung naramdaman ang presence ng Lord o hindi. Familiar na sa presence ni Lord. Para po si Saul, hindi siya kinausap ni Lord, kahit sa panaginip, kahit sa pamagitan ng mga propeta. So what? Sabi ni Saul, pupunta ako doon. May babae doon. Kaya lang, mali. Ano po? Sa kagustuhan niyang makarinig, at gusto niyang confirmation, at gusto niyang mensahe, so, hindi na sa kanya mahalaga. Si Lord ba ang nangusap? O hindi? Hindi na sa kanya mahalaga. Nangungusap pa ba si Lord sa kanya? At ba't hindi nangusap sa kanya si Lord? Hindi na siya nagtanong. Ba't hindi na ako kinakausap ng Panginoon? Ba't hindi na siya sa akin nagpapahayag? Hindi siya nagtaka. Minsan ganyan po tayo, ano? Minsan very familiar na tayo sa ating reading. Parang okay lang, walang revelation. Sa atin pong worship time, ano po, okay lang kung minsan napuputol kasi kinukuha natin yung cellphone, nadidistract. Ano po? At wala lang. Parang hindi mo na iniisip, andyan naman nakatingin ang Panginoon. You are so familiar. Sa ministry, dati excited ka. Sa church, gusto mo maagang-maaga ka. Ano po? Sa pagkikinig ng mensahe ng Panginoon, gusto mo lahat, word by word, marinig. Pero dahil nagiging familiar na tayo, so hindi na sa atin nagiging mahalaga. Nagiging boring na. Ano po? At ang sabi po dyan, hindi na naghahangad na makadiscover pa ng mga revelation. Ano po? Wala na, sabi ni Lord sa Revelation 2:4, wala na. Yung dating excitement, yung dating pag-ibig, yung dating pagmamahal, yung lalim ng paghahangad sa presensya ng Lord na marinig ang tinig ng Panginoon. Nawawala na. Ano po? Wala na yung hangarin na maging productive. Dati noon, hindi ka mapapakali na maghapon. Hindi ka naka-accomplish ng isang bagay. Ngayon, parang okay na lang sa iyo. Ibig sabihin, napipenetrate ka na ng tinatawag na familiarity spirit. Yung tao na mahal mo, because of familiarity spirit, hindi na sa iyo mahalaga kung siya ba, kumusta ba siya, nakakausap mo pa ba, excited ka pang makasama. Ngayon hindi na. Naglaho. Parang bumaba yung tinatawag na emosyon. Yung feeling mo, yung pagmamahal mo. Because you are so familiar. Tingnan po natin yung konsepto ng familiarity. Familiarity is very dangerous because you begin to hate the very thing that you once loved. Many times people place much value on a thing because it is a new and unfamiliar. Sa simula parang dahil ngayon mo lang siya narinig, excited ka. Pero tignan niyo po, i-check niyo mga kapatid, every time na narinig niyo ang leader niyo, i-check niyo po ang iyong mga sarili. Tulad ba yan ng dati? Excited ka pa? Excited ka pa na narinig mo yung leader mo? Kapag hindi na, familiar ka na po. So, ang sabi dito, excitement, is now in a place of low. Parang wala ng value. Parang hindi na mahalaga kung nararamdaman mo ba yung excitement o hindi na. So, kung titingnan po natin, ang tendency po, hindi na mamalayan to ng napakaraming tao, Kristiyano, na siya pala, nasasaturate na po siya ng familiarity spirit. The greatest tragedy is that we have the tendency to convey this behavior,
from choice to people, to relationship, to the things of God, and even to God Himself. Sabi dito, when the new becomes familiar, that familiarity is displayed as a shift. Para po bang kapag bago, excited. Pero kapag ilang beses na ginagawa mo o naririnig mo o nakakasama mo, ano po, ang wala na. Naglalaho na. Para bang nababawasan na yung tinatawag mo na pagka-in love sa ginagawa mo o kaya yung fellowship mo sa kanya o yung relasyon mo o connection mo sa kanya. Either it is a person, either it is a ministry, or either it is a place or work, kahit sa marriage po, ito lahat ay pwede po nating i-apply. Para bang sinasabi natin ay hindi na ako interesado, hindi na rin ako excited, okay lang sa akin. Para bang kay Saul, okay lang, hindi ko narinig si Lord ngayon. Okay lang sa akin yun. Okay lang, hindi ako apektado. Hindi na rin ako interesado, marinig siya. Kaya sabi niya, hanap niyo na lang ako na pwede kong makakausap. Grabe ang pagkakasala na ginawa ni Saul. Kaya salamat na lang kay Josiah na ito po lahat ng mga indoor, lahat ng mga spiritists, lahat po ng kinukonsultahan, lahat po yun, pinalayas po lahat. Lahat po yun ay pinawi lahat. Inalis niya po lahat. Salamat sa Panginoon. So kung titingnan po natin, ano po yung epekto nitong familiarity? Actually, ang isa sa mararamdaman mo dito na epekto yung discouragement. Ano po? Maraming Kristiyano na excuse me. Lalo't higit po nabigo siya sa kanyang pinupurso, sabi natin sa ministry. Para bang may ginawa ka, na excited ka naman, grabe. Kaya lang, nung makita mo na hindi naman maganda yung impact ng tao, kaya parang yung result, nakita mo na hindi ganoon kaganda, o kaya yung ine-expect mo na response ng tao ay hindi sa inaasahan mo, then, nadi-discourage ka. So, actually, that is one of the effects. Okay, what is the keys to avoid the effects of familiarity? Number one, the keys to avoid the effects of familiarity. Tingnan natin, Pia. Mga susi para maiwasan natin itong epekto ng familiarity. Number one, never look for familiar people to give you favor. Yung mga taong masyado ng familiar sa'yo, masyado ng mababa ang tingin sa'yo, parang masyado ng close sa'yo, hindi na excited sa'yo, hindi na siya ganoon ka-excited sa'yo. Sabi dito, never look for familiar people to give you favor. The last people to help you are those who are close to you. Ano po? So, pag humingi ka ng pabor doon sa tao masyadong familiar sa'yo, parang ka naman minsan, hindi maganda ang response. Minsan yung iba nga hindi nagre-response ka agad eh. Para bang bingi. Kinausap mo, o kapatid, pakiredy mo naman ito. O kaya sa work mo, pwedeng pakigawa nito kasi excellent ka sa bagay na yan. Pero dahil familiar na sa'yo, yung dating excellent na ginagawa niya, hindi niya magagawa ng excellent yun. Why? Because he or she is familiar to you. Number two, keys to avoid the effects of familiarity. Never expect everyone to like or embrace everything that God has called you to do. Huwag tayong aasa, lalo tigit yung mga familiar na tao sa ating mga buhay. Na lahat ay magugustuhan niya ang pagkatawag sa atin ng Lord o pinagagawa sa atin ng Panginoon. Hindi lahat ay magugustuhan. Halimbawa, katulad po ni Joseph. Sabi ni Joseph, alam niyo ba, ito yung plano ng Diyos sa buhay ko? Kayo lahat luluhod sa akin, pati ang nanay-tatay natin isang araw. Nagustuhan ba yun ng mga kapatid niya? Nagustuhan ba yun ng kanyang magulang? O
Wala po nakagusto. Dahil sila po yung napaka-familiar kay Diyos. Sabi, ano ka ba? Sino ka ba? Bakit mo yung sasabihin sa amin? Ang tingin sa kanya, kung ano siya. Ano po, hindi siya tinignan according doon sa plano ng Diyos sa buhay niya. Ganyan po sa buhay natin. Minsan grabe yung revelation sa atin ng Diyos. Huwag mo isi-share yung revelation na yun sa mga taong familiar sa'yo. Kasi baka pagtalikod mo, pagtawanan ka lang. O baka naman sa isipan niya, nasabi niya, sobrang yabang naman ito. Grabe naman to sa mga revelation. O kaya naman, pwede sabihin niya sa iba, alam mo yan, si revelation yan. Alam mo yan, si dream yan. Alam mo yan, si vision. Ano po? Unless na matuwa, unless na i-appreciate ka, unless, ano po, na makasama mo siya doon sa pangitain na binigay ng Panginoon, hindi. Because familiar po siya sa'yo. Intindihan po ba natin yung familiar spirit? Wala na, hindi na siya konektado sa heart mo. Hindi na siya excited kapag excited ka. Hindi siya masaya talaga kapag masaya ka. Kasi parang pakiramdam niya, nahihigitan mo na siya. Dahil familiar nga po siya sa iyo. You must remember, number 3, that the blessings, you must remember that the blessings of men are not the favor of God. If you wait to the familiar to bless you or to send you out, you will never go anywhere. Especially if they know you and grew up with you. Ayan. Sino po yung mga taong pamilyar sa inyo? Minsan madalas pamilya natin. Tingnan niyo po. Buti pa kapag kaiba, pag ikaw ay nagtuturo, kapag ikaw ay nagpipreach, umiiyak pa yung iba na tatats. Pumapalagpak pa, sumasigaw pa ng amen. Pero yung mga tao na lumaki na kasama mo, lumaki sa church kasama mo, o lumaki sa pamilya na kasama mo, o kaya kaibigan mo na mga 20 years na, matagal na, wala na po yun. Ano po, hindi na po sila hanga sa iyo. Ano po, so, sabi po dyan, hindi tayo makakahingi ng pabor sa kanila. At sabi dito, hindi tayo maipupush o matutulungan para tayo po'y makarating doon sa divine plan na yun ng ating Panginoon. Baka nga i-persecute ka pa, baka nga i-pressure ka pa, o baka nga ipagkwento ka pa, o baka naman pagtatawanan ka, o kaya pagdududahan ka. Ano po sasabihin? Yan naman, lagi na lang yan si vision, lagi na lang yan si dream, lagi na lang yan si revelation. Wala na ako ibang narinig niyan, kapahayagan ng Panginoon. Ano po? Sabi dyan, especially if they know you. Ano po, ang hirap, pagka kilala ka ng taong ito na kinikwentuhan mo, sinisyaran mo, pagkamisan hindi talaga umahanga at hindi talaga naniniwala. Ano po? So, ang sabi po dito, next, the fruits of result of unnoticed familiarity. Many become victims of familiarity since it is obscure. Maraming nabibiktima nitong familiarity spirit kasi ito po ay nakatago na espiritu. Hindi talaga ito mapapansin. Ano po? So ano po itong mga bunga na ito? Ano itong fruits of the unnoticed familiarity? Hindi mo namamalayan. Hindi niya namamalayan na siya ay may familiar spirit na. Ano po ang resulta nito sa buhay mo kung di mo ito nahalata sa'yo na familiar ka na sa presence ni Lord, familiar ka na sa revelation ng Lord, familiar ka na sa prayer life mo, familiar ka na sa ministry, familiar ka na sa lahat ng aspeto ng buhay mo, kaya wala ka na excitement. Ano po? So ano to? Hindi mo pala namamalaya na hindi ka nanghihina, kundi mayroon ka ng familiar spirit. Sanay ka na. Hindi ka na excited. Wala na excitement. Ano po? So, what is the fruits of results of unnoticed familiarity? Number 1, it hardens your heart. Para po ba si Parao, ano po? Matapos nagawin ni Lord yung salot, and then tanggalin ulit ni Lord, wala na, hindi na siya takot. Kasi alam niya naman, na pag ang Diyos naglagay ng salot, tatanggalin din. Pag naglagay ang Diyos ng salot, tatanggalin din. Familiar na si Parao. Kaya umabot ng 10 salot. Ano po? So tayo, minsan ganyan tayo. Minsan familiar tayo sa mga problema ng buhay natin.
Minsan familiar tayo doon sa mga consequences. Minsan sinasabi natin pagsubok. Hindi na pala pagsubok, consequence na pala. Hindi na pala pagsubok, palo na pala. Kasi familiar ka na nga eh. Ano? Parang si Saul. Kumbaga, never mind kung walang pangungusap si Lord. Never mind kung walang presence ng Panginoon. It hardens your heart. Nagkakaroon na ng kanyo yung heart natin. Sanay ka na walang presence. Sanay ka na ang prayer mo kapag grabe lang yung problema. Sanay ka na kapag nagpupuri ka, okay lang kung hindi mo na-rinse out yung puso ng Panginoon. Sanay ka na pinababayaan yung ministry mo. Sanay ka na, na wala ang mga direksyon ng Panginoon sa buhay mo. So, it hardens your heart. Ito yung resulta. The unnoticed familiarity in your life. Number 2, it slows you down. Sana ngayon tagapagturo ka na, sabi ni Pablo. Pero bakit hanggang ngayon tinuturuan ka pa rin? Bakit bumagal ang grow? Bakit bumagal? Minsan, unless na matuwa ka doon sa kapwa mo, hindi sasabihin mo, naman kasabayan ko lang. Tapos ganyan, turo na. Kasabay ko lang naman yan. Bakit nga ba kapatid? Anong nangyari? Dapat nga talaga tagapagturo ka na. Pero ngayon, tagapakinig ka pa rin. Nagkaupo ka pa rin. Excuse me. Minsan, unless matutuwa ka na, purihin ang Panginoon kapatid sa buhay mo. Magkasabay lang naman tayo, pero ngayon, ikaw na yung leader namin. Bakit nga ba? Anong nangyari? Nagkaroon ka ng familiarity sa iyong sarili. Nagpabaya ka. Kaya, pang sabi dito, yung kapabayaan mo na yun, naging familiar ka sa sarili mo, then this is the result. Now, you have your unnoticed familiarity that makes you slow down. Nagpabagal sa'yo. Dapat sana tuloy-tuloy ka, pero bumagal ka. Number 3, it slows the progress in your ministry or in your church. Alam niyo po, excuse me po, ako po kasi inobo eh. Alam niyo po yung familiarity, tingnan niyo po, pagmasdan niyo po sa ministry. Sabi ni Pablo, kung lahat lamang ng bahagi ng katawan ay gumagalaw, sana malusog ang katawan. Sana ang katawan na ito ay malusog kung lahat ay gumagalaw. Anong ibig sabihin? Lahat po tayo binigyan ng kaloob. Meron kang gift of healing. Meron kang gift of administration. Meron kang gift of prayer, gift of faith. Meron kang intercessory calling sa Panginoon. So, bakit hindi po natin nagagawa at nagiging mabagal po ang lahat dahil nagiging familiar na ang bawat isa? Siya na lang ika. Ako ika sa susunod na lang. Opening prayer nga lang, tinatawag ka, ayaw mo pa. Hello? Pag pinagsishare ka, next month na lang ika. Alam niyo po, sabi ko nga po, yung nagpa-mentoring sa akin dito. Dahil napagalitan siya sa church ng pastor niya, ayaw na magsimba. Sabi ko sa kanya, wala kasalanan sa'yo si Lord. Kung napagalitan ka dahil baka siguro may kasalanan ka. Kung wala ka mang kasalanan, patawarin mo na ang pastor niya. Pero magsimba ka. Kasi wala namang ginawang masama si Lord sa'yo. Kung may mga problema tayo mga kapatid ngayon, kung may kalagayan tayo na hindi ayos, huwag tayong babagal sa ating mga ginagawa. Huwag natin bibitawan yung mga post natin. Kung ano yung mga ministry, kung ano yung mga commitment natin, tuloy-tuloy lang natin na gawin yan. Pinupuri man tayo o hindi, napapansin man tayo o hindi, tuloy-tuloy lang po. Bakit? Hindi naman tayo sa tao naglilingkod, kundi sa Diyos. At kung may nasaktan ka man, hindi naman si Lord ang nanakit sa'yo. Kung may problema ka man, hindi naman si Lord ang bigyan ng problema mo. Ba't sinasali mo si Lord pag may nangyayari sa buhay mo? Hindi niya deserve. Wala siyang ginawang masama sa atin. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo dapat. Maglingkod tayo ng dire-diretso. Gawin natin ng may excitement pala palagi yung ginagawa natin. Huwag tayong moody. So, huwag tayong pamilyar. Amen. And then number 4, it can even bring false peace in you. Because you are so familiar with all things. You don't even perceive that you are naked and miserable. Sabi dito,
Sometimes even blinded by what you are taught are blessings from the Lord. Sabi po dito, minsan di natin alam, sa harapan ng Diyos pala, lahat tayo naked. Sa harapan pala ng Diyos, lahat tayo hubad at wala pala tayo maitatago sa harapan ng ating Panginoon. Nakakalimutan natin na wala tayong maitatago sa Panginoon. Kaya po, tandaan po natin, kung tayo ay masyado ng pamilyar, actually, sa totoo lang, pinukonvict tayo ng Panginoon at nagkakaroon na tayo ng false peace. Ano yun? Kunyari, okay ka. Kunyari, peaceful ka. Pero ang totoo, restless ka pala. Restless ka pala. Kasi, ang totoo, sabi nga po dyan, familiar ka na masyado. Ano po? So, the relationship, kung tingnan po natin, dito po sa another verse ng Matthew 15 verse 2 hanggang 3 and then verse 6. Matthew 15, 2 to 3 and then verse 6. Bakit nilalabag ng mga tagasunod mo ang tradisyon ng ating mga ninuno? Tanong po ito ng mga alagad kay Lord. Hindi sila naguhugas ng kamay bago kumain. Sumagot si Jesus sa kanila, at kayo, bakit ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon? Sa verse 6, hindi na niya kailangang tumulong sa kanila. Pinawawalang halaga niya ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon. Alam niyo po ba na kapag ang isang tao ay nabiktima na po ng familiar spirit, ay papasok na siya doon sa tinatawag na nagiging tradisyon po yung kanyang buhay. Ano po? Sabi dito, tradition means when the spirit of familiarity is undetected and allowed to mature, it gives birth to tradition. Okay, pag sinabi pong tradisyon, parang nagsisimba ka lang kasi Kristiyano ka. Ano po? Napupunta sa tinatawag na religiosity. Hindi na talaga tinatawag na spiritual. Ano po? Hindi na talaga righteousness. Hindi na talaga holiness. Para lang nagpipray ka kasi kailangan mag-pray. Para bang nagpupuri ka kasi linggo. Ano po? So parang nagiging tradisyon na lang sa buhay natin yung lahat ng ating mga ginagawa. Because, sabi nga po dyan, of the familiar spirit. Ito man ay sa doctrine, ito man ay sa service natin. Pagka minsan ang iba, hindi na excited sa gawain. Alam ko na ika yan, mamaya na ika ako kasi opening prayer ika yan. Next ika ay testimony. Pagkatas ika ay saka na ika ako sa preaching. So parang hindi ka ba excited? Lahat ng ginagawa natin ito kay Lord. Either opening prayer, you must be excited of it. Praise and worship, yung kanina kumakanta po. It is not about the voice. Ano po? Yung kumanta kanina, kumanta kay Lord. At napakasarap po na awitan si Lord. Deserve ni Lord na sambahin natin siya. Amen. Sabi ni Lord, pag hindi tayo umawit at nagpuri sa Kanya, kahit yung bato, kaya niyang utusan para magpuri sa Kanya. So it is not about the voice. What matters most is your heart in the Lord. Ano po? Minsan kinukumpara pa ng iba yung preaching mo sa iba. Ito ika, pag nag-preach, ganito lang. Ito ika, pag nag-preach, ganito lang. Pag nag-present, ika, itong isa, mas maganda. Ito ikang isa, hindi. Walang any comparison or kaya competition. Ano po? Pagdating sa Panginoon, it is all for God's glory. Huwag kang maging pamilyar. Huwag mong gawing tradisyon yung itong ginagawa niyong prayer warrior. Ano po? Yung inyong mga gabi-gabi ginagawa. It's not just a program. You are doing this for the Lord, for His glory, in obedience to Him. Ano po? Because you love the Lord, and He deserves your time, and He deserves your talents, your giftings. Ano po? So, tingnan po natin, sino-sino yung mga tao, ano po, na nag-rebelde dahil sila po ay nabiktima ng familiar spirit. Number 1, Aaron and Miriam. Si Aaron at saka si Miriam, sino po ito? Mga nakakatandang kapatid ni Moses. Okay? They are siblings of Moses. Tingnan po natin. Numbers chapter 12 verse 1 to 9.
Sabi dito sa, unahin ko kaya sa ASND. Sabi dito sa Tagalog po ng Numbers 12, verse 1 to 9. Ngayon, siniraan nila Miriam at Aaron si Moses dahil nakapag-asawa siya ng isang taga-Kos. Sinabi nila, sa pamamagitan lang ba ni Moses, nakikipag-usap ang Panginoon? Nakikipag-usap din siya sa amin, pero narinig ito ng Panginoon. Mapagpakumbaba si Moses, higit sa lahat ng mga tao sa mundo. Kaya nakipag-usap agad ang Panginoon kina Moses, Aaron at Miriam. Lumabas kayong tatlo, pumunta sa tuldang Tipanan. Kaya pumunta silang tatlo sa tulda. Pagkatapos bumaba ang Panginoon sa pamamagitan ng ulap na parang haligi at tumayo sa pintuan ng tuldang Tipanan at tinawag si Aaron at Miriam. Paglapit ng dalawa, sinabi ng Panginoon, pakinggan niyo ito. Kung may propeta ako na nasa sa inyo, nakikipag-usap ako sa pamamagitan ng pangitain at panaginip. Pero hindi ako ganoon makipag-usap. Pero hindi ako ganoon makipag-usap ako sa aking lingkod na si Moses na mapagkakatiwala ang pinuno ng aking mga mamamayan. Kung makikipag-usap ako sa kanya, parang magkaharap lang kami dahil ang aking sinasabi sa kanya ay malinaw talaga. Parang nakikita niya ako, kaya bakit hindi kayo natakot magsalita ng masama? Laban! Ito ang sabi ni Lord. Bakit hindi kayo natakot magsalita ng masama? Laban sa aking lingkod na si Moses. Nagalit ang Panginoon sa kanila at umalis siya. Alam niyo po, lumaki si Miriam at saka si Aaron at saka si Moses na magkakasama po sila. Lalo tigit si Miriam dahil naalagaan niya si Moses. Ano sabi ni Miriam? Alam mo ikaw, nung dinadayapiran pa nga kita eh. Kita-kita ko kung paano kang matulog. Alam ko kung gaano ka kahina. Hindi ka nga magaling magsalita. Di ba? Mabagal ka magsalita, hindi ka pa magaling magsalita. Ako, kita mo ako, ate mo ako. Ako ba hindi rin ba ako kakausapin ng Panginoon? Alam niyo po, mostly sa pamilya natin, marami sa pamilya po natin ang, sasabi nga po, parang si Miriam at saka si Aaron. Ano po? Because of familiarity. Ano po? Wala nang galangan. Hindi na kinilala yung calling ni Moses. Kaya ano sabi ni Moses? Pwede ko naman kayong kausapin. Pwede naman talaga. Kaya lang, iba si Moses, sabi ni Lord. Dahil siya, kapag kinakausap ko siya, magkaharap kami. At sinasabi ko sa kanya ng malinaw ang lahat. Nakikita niya ako, sabi ni Lord. So, bakit ganyan kayo magsalita sa aking lingkod na si Moses? Nagalit ang Panginoon kay Miriam at saka kay Aaron. Delikado pala yung pamilya natin. Delikado pala yung makasamahan natin sa ministry. Delikado pala yung makasamahan natin sa church. Ano po, delikado pala yung nandito ng mga kasama natin. Dahil pala palagi na lang tayo gabi-gabi magkakasama. Dahil pala palagi na lang tayo nagkakaringgan at nagkakakitaan. Naririnig ang boses ng bawat isa. Baka may nagko-question na dyan. Sila lang ba lagi talaga ang dapat masunod? Sila lang ba dapat lagi ang dapat na manguna? Ako naman mas may pinag-aralan sa kanya. Ako naman mas matanda sa kanya. Saka ako maganda ang background ng family ko. Siya nga, ito ang background niya. Hello? Tandaan po natin. Hallelujah. These are the example of people who rebelled because they became familiar. Naging masyado ng pamilyar si Miriam at saka si Aaron at nagalit ang Diyos sa kanila dahil kini-question nila si Moses. Although, legit naman ang sinasabi ni Miriam, totoo naman na bulyor si Moses, totoo naman na mahina ang magsalita si Moses, totoo naman na si Moses inalagaan niya. Legit po yun. But never question, amen, never question, hallelujah, the one who is chosen by God. Kung siya'y pinili, siya'y pinili. At wala tayong karapatan na siya'y questionin kasi pag kinestyon natin siya, kine-question natin ang pumili sa kanya. Amen po ba? So, never having over-familiar. Ano po? Sa ating kapamilya. Sino pa? Si Cora.
Sabi po sa number 16, verse 6, 7, verse 9 to 15, verse 19 to 21, 24, and then 26, and then 28, 29, 31, 33. Ang sabi dito, at lagyan ninyo ito ng baga at insenso at talin sa presensya ng Panginoon. Pagkatapos makikita natin sino talagang pinili ng Panginoon, sabi ni Korah, na maglingkod sa kanya. Kayo mga Levita, sumusobra na ang mga ginagawa nyo. Hindi pa ba sapat sa inyo na sa buong mamamayan ng Israel, kayo ang pinili ng Diyos ng Israel na makalapit sa kanyang presensya para maglingkod sa kanyang tolda, para maglingkod para sa bayanan. Pinili niya kayo at ang iba pang mga Levita para makalapit sa kanyang presensya. At ngayon, gusto pa ninyong maging pare. Sino ba si Aaron para reklamuhan nyo? Sa ginagawa niya yan, ang Panginoon ang inyong kinakalaban. Pagkatapos, ipinatawag ni Moses sina Dathan, Abiram, and then mga anak ni Eliab. Sinabi nila, pinatawag ni Moses, ano ang sabi? Hindi kami makakapunta. Tingnan mo, ang tigas ng ulo. Kaya po kayo, pag pinapatawag kayo sa meeting, pinapatawag kayo ng leader, ay nako, sabi dito, ay hindi kami makapunta. Hindi pa ba sapat na kinuha mo kami sa ito na maganda at masaganang lupain para patayin na kami dito sa ilang at ngayon gusto mo pang maghari sa amin? Question po, ano po, yung leadership ni Moses. At isa pa, hindi mo kami dinala sa maganda at masaganang lupain o binigyan ng mga bukid o mga basan na aming arihin. Ngayon gusto mo pa kami lukuhin. Hindi kami pupunta sa iyo. Nagalit si Moses at sinabi niya sa Panginoon, huwag po ninyong tatanggapin ang kanilang mga handog. Hindi ako nagkasala sa sino man sa kanila, wala akong kinuha sa kanila kahit na isang aso. Nang magtipo na si Korah at ang mga tagasunod niya sa harapan ni Moses at ni Aaron, doon sa pintuan ng tuldang tipanan, nagpakita ang makapangyarihang presensya ng Panginoon sa buong kapulungan. Sinabi ng Panginoon kina Moses at Aaron, lumayo kayo sa mga taong ito para mapatay ko sila agad. Siniseparate ni Lord. Hallelujah. Sinasabihin mo sa mga mamamayan na lumayo sila sa tolda ni Korah, Dathan at ni Abiram. Pagkatapos, sinabi niya sa mga mamamayan, lumayo kayo sa mga tolda na masasamang taong ito, huwag kayong hahawak ng kahit anong pag-aari nila dahil kapag ginawa ninyo ito, parurusahan kayo kasama nila dahil sa lahat ng nagawa niyong kasalanan. Sinabi ni Moses sa mga tao sa pamamagitan nito, malalaman ninyo na ang Panginoon ang nagsugo sa akin para sa paggawa ng mga bagay nito at hindi ko ito sariling kagustuhan. Alam niyo po, ipoprove ng Lord. Kung talagang may calling ka, talagang ipoprove po yan ng Panginoon. Para pong si Elijah, ano po, kapag siya na lang, sabi niya, if I am the man of God, let the fire from heaven come down. Sabi ni Elijah, kung ako nga talaga, Lord, sinugo mo, ako nga talaga yung lingkod mo, ang apoy nawa sa langit ay bumaba. Ano pong nangyari? So, ganun din po itong kay Moses. Sabi niya, kung ako talaga ang pinili ng Panginoon, sabi po dito, papapatunayan ito sa inyo ngayon. Dahil hindi ko ito sariling kagustuhan. Kung mamamatay ang mga tao ito sa natural na kamatayan, hindi ako sinugo ng Panginoon. Si Moses pala ang nag-challenge. Sabi niya kung ito si Dathan, Abiram, si Korah, ito mga ito, kung mamamatay ito sa normal na kamatayan, hindi ako sinugo ni Lord. Pagkatapos na magsalita ni Moses, nabiyakag lupa na kinatatayuan ni na Dathan at Abiram at nilamon sila ang kanilang pamilya sa lupa. Kasama ang lahat ng tagasunod ni Korah at ang lahat ng kanyang ari-arian. Buhay silang lahat na nilamon ng lupa, pati ang kanilang mga ari-arian. Sumara ang lupa at nawala sila sa kapulungan. Grabe, ano po? Hindi pala si Lord. Si Moses ang nanalangin. Sabi niya, kung natural ang kamatayan ninyo, ibig sabihin, hindi talaga ako pinili ni Lord. Kaya lang, hindi ko naman itong kagustuhan na kahit ako ay bulol, hindi ko naman kagustuhan na ako ay suguin. Kahit na nga ako bulol, si Lord naman ay may gusto nito. Hindi si Miriam, hindi si Aaron, ang pinili ako. Pero kung talagang hindi talaga ako pinili ni Lord, sabi ni Moses, so, bumuka nawa ang lupa. Aba, bumuka ang lupa. Hello. Kaya po mga kapatid, huwag natin i-challenge sa mga likod ng Diyos, ang mga leader. Pag yan po nanalangin, dahil sila po'y talagang tinawag at pinili ng Panginoon. Amen. Binirinig po ni Lord yung mga prayers po nila.
So, kung titingnan po natin, yun po ang pangalawa. Ano po na masyadong naging pamilyar. Ano po, si Miriam, si Aaron, si Korah. Sino po ito? Alam niyo po, pag tinignan niyo po sa Bible, mga elder po ito. Mga kasamahan niya po sa leadership ito. Hello? Ito po sila Korah, sila Dathan, sila Abiram. Ano po? Pero ano pong nangyari? Ano pong ending? Because of familiar spirit. And then pangatlo po, sino po sa Bible ang makikita natin na mayroong familiar spirit? Relative of Jesus. John 7, 3-5, sinabi ng mga kapatid ni Jesus sa kanya, bakit hindi ka umalis dito at pumunta sa Judea para makita ng mga tagasunod mo ang mga ginagawa mo? Dahil walang taong gumagawa ng patago kung gusto niyang sumikat. Biruin mo, sinabihan niya si Jesus, kung gusto mong sumikat, huwag mo itago. Sabi nila, gumagawa ka na rin lang ng himala, ipakita mo na sa lahat. Sinabi ito ng mga kapatid ni Jesus dahil kahit sila ay hindi sumasampalataya sa Kanya. Grabe, ano po? Andis natutuwa yung kapatid ni Jesus na, wow, may kapatid ako na tagapagligtas. Wow, may kapatid ako na gumagawa ng himala. May kapatid ako na nananalangin at bumubuka ang kalangitan. Hindi eh. Sabi niya, gusto mo po talagang mapasikat, Jesus? Punta ka na Judea, doon ka mapasikat. Grabe, sobrang familiar. Ano po? May mga tao ba kayong alam sa buhay ninyo na ganyan? Na kapag nagsishare kayo, sinasabihan kayo, sige, pasikat pa more. Gusto mo pa? Mag-microphone ka. Gusto mo pa? Itistify mo doon sa church para sumikat ka lalo. Alam mo yun, naiinis sila sa'yo. Nabubwisit sila sa'yo kapag nakakarinig sila ng mga pagtuturo mo. Kapag nakakarinig sila, lalo tigit ng mga rebukes and correction. Ano po? They are so familiar, the relative of Jesus. Last thing, si Lucifer po. Ano po? Grabe ka familiar ni Lucifer. Who became familiar with the one he worshiped. Sabi po dito, Isaiah 14:12-15, nahulog ka mula sa langit, ikaw na tinatawag na tala sa umaga. Ibinagsak ka sa lupa, ikaw na nagpasuko ng mga bansa. Sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit at ilalagay ko ang aking trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Uupo ako sa itaas ng bundok na pinagtatapunan ng mga Diyos sa bandang hilaga. Aakyat ako sa itaas ng mga ulap at magiging gaya ng kataas-taasan Diyos. Pero ang nangyari sa iyo, ano ang nangyari sa iyo? Dinala ka sa lugar ng mga patay sa pinakamalalim na hukay. Alam niyo po, yung gustong pumantay o kaya humigit pa sa pagkatawag ng Diyos sa iyo, sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo, alam niyo po, Luciferic spirit. Si Lucifer, hindi niya lang gusto maging Diyos, kundi ang sabi dito, gusto niyang umupo sa pinakamataas. Ano po? At ang sabi po dito, gusto niya na iakyat ang kanyang sarili sa langit. Ano po, sa trono mismo ng ating Panginoon. So, kaya ano pong nangyari? Dahil sa sobrang pamilyar ni Lucifer, ibinagsak siya ng Panginoon. So, sana po makita natin sa ating mga sarili. Amen? So, how the spirit of familiarity operates. So, sabi dito, begins to put the thing or the person or environment on the same as himself. Paano nag-ooperate po ito? Kapag ka nilalagay niya ang kanyang sarili, ano po, na kaparihan na. Ano po, kaya nga maganda pala sabi ni Pablo, tingnan mo ang kapwa mo na nakahihigit sa'yo. Ano po, kapag ka ipinapantay na sa'yo, ano po, o kaya ipinapantay mo na ang sarili mo sa leader mo. Ano po, so ang sabi dyan, it is you are now operating in familiar spirit. Na siya'y body mo na siya'y, it is like your peer, o kaya someone equal to you. Ano po? So, meron ka ng familiar spirit. Kapag ka pinapantay mo na sa'yo, yung nakatataas sa'yo. So, sabi po dyan, this person down to your existing level. Ano po? So, yun bang tao na nakikilevel na?
nililevel na ang sarili. So sabi dito, the reason Jesus could not do any mighty work in His own place, doon sa sariling lugar mismo ni Jesus, kasama ng kanyang mga relative, hindi masyadong gumawa ng himala si Lord. Bakit kaya? Bakit? It was not because there were no large crowds. Hindi dahil walang madaming tao, but it was simply because of unbelief that was birthed out from their familiarity. Hindi na maniwala sa kanya. Ano yung lugar na yun? Dahil sa lugar na yun, nandun ang kanyang mga kamag-anak pala sa lugar na yun. Kaya nga po sinabi niya, walang propeta na dinirinig sa sariling lugar. Kaya mapalad ka, blessed ka, kung ikaw, pinakikinggan ka ng anak mo, kung pinakikinggan ka ng pinsan mo, kung pinakikinggan ka ng pamilya mo, you are blessed. Kasi si Jesus hindi. Dahil masyado ng pamilyar sa kanya, ang kanyang pamilya, at sa kayong lugar na yun. Kaya hindi siya masyado doon gumawa ng himala. He will work in any situation, place, and nation with any kind of sin except unbelief. Pwede siyang gumawa ng mga himala, ng mga milagro, kamanghamangang bagay, kahit na saang lugar, kahit na kaninong tao, wala siyang pinipili. Maliban lang sa mga taong walang believe sa kanya. Alam niyo po sa buhay natin, kaya minsan hindi tayo effective. Minsan sabihin ko sa inyo, kapag sarili mong church, minsan hindi ka masyado effective. Pero pag sa ibang church, masyado kang effective. Bakit? Yung mga nasa loob ng church, familiar na sa'yo. Hello? So sabi dito, Matthew 13:54, pumunta siya sa sarili niyang bayan at nangaral doon sa kanilang sambahan. Nagtaka sa kanya mga kababayan niya, sinabi nila, saan kaya niya nakuha ang karunungan iyan at tagapangyaring gumawa ng himala? So, sabi po dito, this is not being measured by the time of the length you know a person. It is the condition of the heart what matters most. Actually, hindi naman talaga kaya hindi siya gumawa ng himala doon dahil wala siyang kapangyarihan doon dahil maliit lang yung crowd doon, no? Ang totoo, dahil sa condition ng puso ng mga taong naroon. Alam nyo, kahit ngayong gabi, depende po sa ating lahat yan. Kung kayo familiar na po sa akin, hindi na kayo masyadong makikinig. Hindi nyo na masyadong paniniwalaan yung aking tinuturo. Siguro itong tinuturo ko, may kasamang practicality to. If you are so familiar with me, hindi ka na ganun ka-excited, hindi mo na masyadong nanamnam. But pag wala sa'yo yung familiar spirit, maiintindihan mo na sabi dito, because of unbelief, dahil wala silang gano'n na pananampalataya kay Jesus. Dahil kilala nila si Jesus na anak lang naman ng kapitbahay nila. Anak lang naman ng isang karpintero at mahirap nilang kamag-anak. So wala silang masyadong believe, kaya hindi masyadong gumawa at hindi masyadong kumilos ang Panginoon. So, ang sabi po dito, if your heart is right, and there is a holy fear and respect, no matter what happen, you will always stick to that person and you will love him. Kung ang puso daw natin ay tama, amen, at meron tayong pagkatakot at meron tayong paggalang at pagrespeto, sabi po dito, mananatili tayong makikinig sa leader natin. Mananatili tayong sumusunod sa ating leader. Mananatili nating mamahalin ang ating leader. Ang sabi dito sa Samuel 18 verse 5, na pagtagumpay ni David ang lahat ng pinagawa sa kanya ni Saul. Kaya siya ginawa nitong pinuno ng buong hukbo. Nagustuhan ito ng mga mamamayan, pati na rin ng mga opisyal ni Saul. So si David, kung titingnan natin, ay nanatili siya kasi hanang-hang sa kanya, si Saul. Si Jonathan. Kaya bagamat ganun, si David, hindi siya naging over-familiar kay Saul for the sake ng relasyon nilang dalawa ni Jonathan. Dahil doon sa closest sila, nagigit pa sa magkapatid, di bali na. So hindi siya naging familiar doon sa ginagawa ni Saul sa kanya.
So, pwede siguro, dahil close sila, sasabihin niya, grabe naman yung tatay mo na yan, wala namang ginagawang masama, ba't ganyan? Pero, because of that relationship, hindi siya naging over-familiar. Trinapol niya pa rin si Saul ng maganda. Ano po? In spite ng masamang ginagawa sa kanya. Why? Dahil si David ay may magandang puso. Ano po? Mayroon siyang magandang kaisipan. At hindi siya familiar sa relasyon nilang dalawa ni Jonathan. Okay. Bago ako magtapos, i-check natin ngayon ang ating kondisyon. Kapag itong sinabi ko ngayon sa inyo, nabanggit ko, ay meron ka nito, ibig sabihin meron kang symptoms of familiarity. Okay? Tingnan natin. Letter A, kapag meron kang murmuring and complaining, you have the symptoms of familiarity. These symptoms usually begin when we become familiar with a thing, a person, or environment. After a while, we become bored with that place, person, or thing, and begin to view those things as our peer or equal. When this happens, we have lost respect to that person. Nawawala na yung respeto. Ano po? Then we begin to complain and murmur about anything and everything. Pag mayroon na tayong murmuring and complaining, may symptoms of familiarity na tayo. Letter B, lack of appreciation. The beginning of our interactions with a person o kaya ministry marked by a sense of appreciation for all the same. After a while, we develop a lack of appreciation for it because we become familiar. O, di ba? Dati, grabe ka maka-appreciate. Hinahangaan mo lahat ng bagay sa leader mo. Pero ngayon, dahil may symptoms of familiarity ka, kulang ka na ng appreciation. Tingnan niyo po, pagdating ng October, halos walang masabi. Ano po, yung bawat isa sa leader. Anong ibig sabihin? Familiar na eh. Hello? So, lack of appreciation. Pag meron kang ganito, hindi mo na masyadong appreciate yung ministry mo, yung leader mo, yung relasyon mo sa kanya, mayroon ka ng symptoms of familiarity. Letter C, lack of expectation. Okay? Alam niyo po, sa Lord, pwedeng familiar tayo kay Lord. Para bang hindi na tayo masyadong nag-expect ng miracle ngayon. Para bang tayo lagi na lang, doktor, gamot. Hello? Alam niyo po, tinaas ko po sa Lord, sabi ko, Panginoon, ang dami ko ng supplements. Panginoon, may mga iniinom din akong synthetic. Pero kung hindi mo naman ito bababaan ang kapangyarihan mo, walang kwenta po ito, Lord. Ayaw ko na lang uminom nito kung wala po itong bahid ng kapangyarihan mo. So, kailangan meron ka parang expectation sa Panginoon. But because of the spirit of familiarity, ano po, hindi na, wala na expectation. Halimbawa, pagdating sa gawain, may expectation ba kayo? Katulad ngayon, mananalangin tayo mamaya after nitong gawain. Did you expect from the Lord? Did you expect answer prayer from the Lord? Did you expect touch of the Lord? Nag-i-expect ba kayo ng hipo ng Diyos? Nag-i-expect ba kayo sa Lord ngayon ang gagawin niya sa buhay niyo ngayon? Na hindi lang kayo nakikinig at mananalangin, kundi dahil may gagawin ng Panginoon? So, let us check ourselves. Ano po? So, letter D, competitiveness and power struggle. Ayan. Ito pong symptom na ito, ng familiarity, meron ka ng competitive spirit at meron ka ng power struggle. At one time, you were respectful and honor the place or the person. Now, because of the familiarity spirit, you are now critical. Hindi ka na masyadong nag-a-appreciate, pero critical ka pa. Ano po? Masyado ka pang mapamula. Nagkini-question mo na lagi. Ano po? Pagkatapos, mayroon ka nakikita laging mali. Ano po? Ini-scrutinize mo na ang mga desisyon. Ano po? Ng leader mo. Ano? Lagi sa leader, lagi sa ministry, sa relasyon. Ano po? So, yung power struggle, grabe po. Parang sinasabi mo na, dapat ako yung nandyan eh. Bakit siya
ang nilagay. Bakit siya ang tinawag? Ba't lagi niya lang siya? Competitive na. May power struggle na. Ano po? So, parang kinukumpara mo na yung sarili mo. Ano po? Kinukumpara mo na siya. Ano po? So, mayroon kang symptoms of familiar spirit. Procrastination towards assignments. Procrastinations. Yung bang ugali na hindi agad ginagawa yung dapat na gawin. Ano po? Sabi nga po dyan, wala kang ASAP response. Parang, mamaya na. Parang ganun, ano po. Familiar ka na. Ano po? So, sabi nga dyan, may mga excuses ka na. Kasi, Lord, kasi ganito, ganyan, Panginoon eh. Ano? Dati naman, wala namang ganun. So, sabi dyan, mayroon ka ng familiar spirit. Kapag ka may mga excuses ka na, procrastinate ka na, toward your assignments. Ano po? So, difficulty in properly responding to authority. Final symptom. Anong ibig sabihin po nito? Nahihirapan ka na tumugon ng tamang pagtugon sa iyong leader. Proper manner of response. Ano po? Whenever authority brings correction, you will always offended. Ano po? Sasabihin mo, magkaibigan naman kami. Ba't ganyan siya magsalita sa akin? Parang hindi ko naman siya kaibigan. Magkakilala naman kami. Matagal na kami connected. Bakit ganun? Nire-review yata ako ngayon O, di ba? Dati naman, niregaluhan ko pa nga yan. Dati nga, niregaluhan niya rin ako. O. So, anong nangyayari? Nagkakaroon na tayo ng difficult, proper response. Ano po? So, nahihirapan na tayo kasi familiar na. Grabe na yung closeness. Yun po yung kalaban natin ngayon sa ating ministry, sa ating personal na buhay. Ano po? So, itong mga taong ito ay nag-iintay lang ng timing. Ano po? Itong mga taong ito, tinatago lang yung motives and intention sa kanyang puso. Nag-iintay lang ng butas na magkamali ang leader niya. Ano po? These are the people that everything you say to them, they take it personally. Sinasabi niya, pinatatamaan ako niyan. Sabi ng Titus 1:15, sa mga malilinis ang isip, lahat ng bagay ay malinis. Ngunit sa marurumi ang isip at hindi sumasampalataya ay walang malinis. Ang totoo, narumihan ang kanilang isipan at ang kanilang buhay. Okay, so dyan po ako magtatapos. Napaka-ganda po ng... meron pa po itong mga kunti pa, pero masyado po kasi humaba. Kaya mag-conclude na po ako. Ano? So, in short po, in my conclusion, kinat ko na po siya. Punta na ako sa conclusion. Ito pong familiar spirit is the spirit of the equalizer. Excuse me. Pag sinabi pong equalizer, a person who seeks away and searching for something that will make him equal to the person he is astonished. He will try to make him look bad so that he can look better or look as good. Ayan. Ito palang mayroong familiar spirit, gusto niya laging equal. Gusto niya magkapantay lang kayo. At saka ito pala, laging ang titingnan niya yung mga mali para lumitaw na siya may magandang ginawa. Ano po? So, ito pala, sabi dito, when correction comes from your leader, you become offended because you have made him appear. Pagka ikaw ay na-rebuke, na-correct, yan, nasasaktan ka kasi nga ginawa mo na siyang kapantay mo. Ano po? So, that means you consider your leader as your body, as your partner lang. Ano po? Hindi naman masama maging magkakaibigan. Hindi naman masama yung magkakatawanan tayo. Ako marami akong kaibigan. Pero salamat sa Lord, wala akong mga pamilyar na kaibigan. Ano po? Sila talaga nakikita ko na ginagalang nila ako, ginagalang ko din sila. Yung calling ko, ginagalang nila, ginagalang ko rin yung mga giftings nila sa Panginoon. When it comes to that familiar spirit, dapat nadidetect agad natin po yun. Ano po?
It is important to understand that while your leader can be your friend in the kingdom, still, he is your leader. Amen? God bless po. Sana may nakuha kayo kahit na kaunti sa atin pong topic. Medyo malalim, pero sana naintindihan po ninyo. Ang gusto ko po sana, next, pag ako na-invite uli ni Beverly na magturo, susundan ko po ito ng loyalty spirit. May kapatid po itong topic na ito, loyalty spirit. Praise God, manalangin po tayo para sa mensahe ng Panginoon. Lord, isinusuko namin sa iyo ang aming mga buhay. Isinusuko namin sa iyo ang aming mga sarili. Sinusuko namin sa iyo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Patawarin niyo po kami. We fall short of the glory of God. Kami po'y nagkasala, kami po'y nagkamali. Lord, forgive us. Tanggalin mo sa amin, Lord, yung over-familiarity spirit, Panginoon. Lord, help us, Panginoon, na kami ay maging bababa lang katulad ni David, na kahit na po grabe ang closeness nila ni Jonathan, still, ginagalang niya po at nirespeto niya, Panginoon, hindi siya, Panginoon, gumanti kay Saul. Dahil, Panginoon, tinignan niya pa rin na si Saul ay nasa katungkulan ng pagiging hari, Panginoon. Lord, your leader is your leader. Even though they are our friend, they are equal in our relationship, O God, but, Lord God, not in calling, but, Lord God, not in assignment, Panginoon. Help us, Lord, to detect ourselves, our life. Alisin mo, Lord, kami sa familiarity spirit, Panginoon. Alisin mo kami sa murmuring. Alisin mo kami sa procrastination, Panginoon. Alisin mo kami, dakilang Diyos, Lord God, sa tradition spirit. Alisin mo kami, Panginoon, Lord God, sa mga espiritu na ayaw mo sa amin, dakilang Diyos, Lord. Help us, Lord. Help us, Lord. Help us. Huwag mo kaming hayaan na matulad kay Miriam, kay Aaron, lalo tigit kay Cora, kay Abiram, kay Detan, Panginoon, O God, na dahil doon, Panginoon, na-curse siya kasama ang kanyang buong pamilyang naparusahan mo at nawala ng maaga, Panginoon. Lord, we are praying right now, Lord God, to help us, Panginoon, to discern ourselves, O God. Tingnan namin ang aming mga sarili na kilang Diyos ngayon. Sa iyo po mga mensahe, Panginoon. Lord, lambutin mo ang aming puso, matuto kami tumanggap ng rebukes and correction. Lord, bigyan muli kami, Lord God, ng tuloy-tuloy na paglalakbay at hindi kami may slow down, Panginoon. Huwag kaming bumagal dahil, Panginoon, sa mga attitude na karga-karga namin. Nawa, Lord God, maging malaya kami upang sa ganun dakilang Diyos. Kami po, Lord God, ay marami pa na magawa sa paglilingkod namin sa iyo, Panginoon. Lord, pinatatawad na namin yung mga tao na nasa aming kapaligiran na naging familiar sa amin. Kami rin, help us, Lord, na huwag kami maging over-familiar sa aming ministry, huwag kami maging over-familiar sa presence mo, sa calling mo, huwag kami maging over-familiar, Panginoon, O God, sa aming mga partner, Lord, lalo tigit sa aming mga leader, Panginoon. Salamat po, Lord God, salamat, Holy Spirit. Panginoon, bigyan mo uli kami ng spirit of appreciation, spirit of expectation, Panginoon, no to any murmuring, no to any competitive spirit, power struggle, no to any procrastination, no to any difficulty in proper responding to our leader, O God. Sinusuko lang namin sa iyo ang aming sarili, sa tulong ng Santong Espiritu mo, Panginoon, Lord God. Lalagyan mo kami ng puso, Panginoon, na karapat-dapat at kalugod-lugod sa iyong harapan. In Jesus' name, this will be our prayer, O God, in thanksgiving to your word. Hallelujah. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen.